Hello, good morning po. Kumusta na po tayong lahat dyan sa COG Dubai? Um, we really miss you here. At salamat po dahil binigyan niyo po ako ng chance to share the Word of God. Alam ko, mahabang panahon na ang nagdaan. It's been a year bago na naman ako muli nakapag-share sa inyo ng Word of God. Muli po, magandang umaga. At sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ngayon dito sa ating online preaching, nais ko muna kayong batiin ng Happy New Year. At alam ko na sa lahat ng pinagdaanan po natin ngayon sa taon na nagdaan, yung 2020 po alam ko na ang lahat ng mga yon ay, lahat ng mga negative things na nangyari ay mawawala at papasok ang bagong taon, bagong pag-asa, at alam ko, bagong mga biyaya ng Panginoon na ihahatid niya sa kanyang mga anak. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na to upang aking i-share yung kanyang salita. So, proceed po tayo sa ating teksto sa umagang ito. Kung kayo po ay may Biblia, kaya sa inyong mga cellphone, pag may mga digital Bible po kayo, buksan nyo ito sa Psalm chapter 100 verse 4. Sabi po dito, "Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name." Napakaganda pong talata ng ating Panginoon, Sa Tagalog sabi niya, "Pumasok kayo sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan." Di po ba? Nire-remind po tayo ngayon ng salita ng Panginoon as we enter into the gates of the Lord. Andun po yung pusong nagdiriwang, di ba? At andun po yung puso po nating umaawit at nagpupuri sa ating Panginoon. At higit sa lahat po, yung huling word niya dito, sabi niya, siya po'y ating pasalamatan. Kaya nga po, yung ating papag-aralan sa umagang ito ay, ang topic po natin ay ang salitang salamat. O in English, thank you. In the other words, kung maririnig po natin, dyan po sa Middle East, syukran. O ang mga, sabi natin ang mga Spanish or mga Espanyol na salita, gracias. So ito po yung papag-usapan natin, ang salitang thank you or ang salitang salamat. Despite po yung mga nangyari po sa atin in the year 2020, kung makikita po natin yung mga negative things, nag-umpisa po sa buwan ng January kung saan ay pumutok po yung bulkang Taal na alam ko dyan sa Dubai, mga kababayan, ilang kababayan natin dyan sa COG Dubai, kagaya ng mga malalapit na lugar kung saan nangyari yung ganitong circumstances ay kagaya ng Batangas, sa Cavite, ay marami pong naapektuhan at marami po ang nawalan sa mga pangyayaring ito. At hindi lang yon. After that, ay nagkaroon tayo ulit ng isa pang pagsubok na ito yung tinatawag nating pandemic ngayon, the COVID-19, na kung saan maraming kinitil na buhay, nagkaroon ng kaguluhan ang buong mundo sapagkat hindi nila alam kung paano nila lalabanan ang ganitong nangyayari sa ating mundo, which is it caused a lot of damages, it caused a lot of troubles sa mga tao kasi hindi lamang isa o dalawa o tatlong tao ang naapektuhan nito, kundi napakaraming tao nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay. Kung titignan natin ay naghirap ang mundo or naghirap ang ating bansang Pilipinas sa mga pangyayaring ito. Napakaraming pagsubok.
hindi lamang yon. Dumating na naman yung kagaya dito sa Pilipinas ay sabi nila bawal kumain ng baboy. Kasi meron siyang SAF or yung tinatawag po nating swine African fever. So, ang dami pong problema, no? At hindi pa natatapos ang taon, ay meron na namang bago or variant na sinasabi na virus. Diba? Napakahirap. At minsan sa puso natin, parang sasabihin natin, kaya ko pa bang magpasalamat sa Panginoon sa mga nangyayari ngayon? Pero sabi po sa salita ng Panginoon, let us give thanks to Him and praise His name. Despite of all things na nangyayari po sa ating mundo at sa ating buhay, sapagkat napakabuti pa rin ng Panginoon sa atin. Lumipas, dumaan ang lahat ng pagsubok, ngunit nandito pa rin tayo para purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Nandito pa rin tayo. Sama-sama pa rin tayong nananalangin. Sama-sama pa rin tayong nagbubunyi at sama-sama pa rin nating sinasambit na napakadakila at napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Okay? There are 3 main points to give thanks to God. May 3 bagay po para magpasalamat sa Panginoon despite sa mga nangyayari po sa atin ngayon. Unang-una po, salamat. Salamat sa Diyos sa kanyang pagpapala. Thank you, Lord, for all the blessings. Sabi mo po niya sa John chapter 1 verse 16 sa ESV version po, for from His fullness we have all received grace upon grace. Napakalaki po ng biyaya ng Panginoon. From His abundance we have all received one gracious blessing after another. So, tignan po natin ito po yung blessing ng Panginoon. Sabi niya, we have received one gracious blessing after another. Uulitin na naman natin. Gracious blessing after another. So, marami pa tayong pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Unang-una yung kanyang biyaya sa ating buhay. May 3 bagay na dahilan kung bakit pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang pagpapala. Yung una po, we thank God because we are still breathing. We have this breath. Humihinga pa tayo. Diba? Nagdaan yung pagputok ng Taal volcano. Nagdaan itong pandemic na to. Nagdaan yung SARS at meron na naman itong another klase ng virus. Pero we are still here. We are still breathing. At isa po yun na pagpapasalamat natin sa Panginoon. Sabi niya sa Genesis chapter 2 verse 7, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. So, napakabuti ng ating Panginoon kasi sa Kanya nanggaling yung ating buhay. Kaya po, ang buhay na to ay sulitin po nating gamitin para mag-serve, para magpuri po sa ating Panginoon. At walang-wala po tayong karapatan para sirain po yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nung isang araw lang po, nag-share ako, diba? Yung sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21. Sabi niya doon, for to me to live is Christ and to die is a gain. Diba? Temporary lang po yung buhay natin dito. Madali lang. Ang bilis lang. Diba? Hindi natin namamalayan at hindi natin alam ang bukas. Pero, ano po yung dapat po natin gawin? Sulitin po natin yung buhay natin na mag-serve sa Panginoon.
anuman yung condition ng mundo, anuman yung circumstansya po na nangyayari sa atin. This life come from God. Nanggaling po sa Panginoon. Sabi niya, hiningaan niya tayo. Kaya yung buhay po na to na ibinigay niya, ay gamitin rin po natin para magpasalamat sa lahat ng biyaya niya sa ating buhay. Sa lahat ng pagpapala niya sa atin. Pangalawa po, bakit po tayo magpasalamat sa pagpapala ng Diyos? Our health is a blessing from God. Diba? Sabi po niya sa Exodus chapter 23, verse 25, worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you. So, ang ganda po, the Lord can bless our food. The Lord can bless our water. So, ano po ba yung basic needs natin, di ba? Ang basic need po natin ay karoon lamang po tayo ng pagkain sa ating mesa. Meron po tayong iinumin, di ba? Para meron po tayong lakas physically in order for us to work, in order for us to do our daily activities in life, in order for us to plan, to improve our living, di ba? Kailangan po natin ng health. Kailangan po natin ng lakas. At ang promise po ng Panginoon, He will give blessing to our food and even into our water. At promise pa niya dito, tatanggalin ko ang lahat. I will take away sickness from among you. Diba? What a wonderful God we have. So, makikita po natin na ang pangalawang pagpapala ng Panginoon ay ang ating kalusugan. Kaya nga po, ingatan po natin ang ating kalusugan. Diba? Lahat ng, sabi natin, sobra ay bawal. So, we should live moderately. Mabuhay po tayo na tama lang po yung ating kinakain, iniinom, sapagkat isa sa pagpapala ng Panginoon ay ating kalusugan. We cannot minister if we are not in good health. Diba? We cannot work if we are not physically fit. Diba? Lalo na po dyan sa Dubai. Isang requirements yan. You should be physically fit. So, next, blessing of the Lord, salamat sa pagpapala, Lord, is that we have this wealth. Diba? Meron po tayong wealth. Hindi lang po ito yung dagsa-dagsang wealth. Sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, sa Contemporary English Version po, sabi dito, instead, remember the Lord your God gives you the strength to make living. That's how He keeps the promise He made to your ancestors. Sabi pa niya sa Matthew 16 verse 26. Diba? What does a man profit even if he gains the whole world but he loses his soul? So, dalawa pong wealth ang makikita po natin. It's the wealth na kailangan po natin para ma-provide yung mga expenses po natin. Kailangan po natin para makabili ng ating kakainin, ng ating inumin, ng ating isusuot, o mga ilang pang bagay na kailangan natin. Pangalawang wealth po natin is our soul. Diba? Sabi niya, what does a man profit even if he gains the whole world but he loses his soul? Alam niyo po ba na dito po sa buong mundo, ang pinakamayaman na tao ay yung nagngangalang si Jeff Bezos, na kung titignan po natin ay ang kanyang network po ay 116.9 billion US dollar. Imagine niyo po yun, ang laki. Kung tutuusin, kung iisipin po natin, saan niya kaya ginagamit lahat ng mga kayamanan na meron siya ngayon? Diba? Saan niya kaya ini-invest yung kayamanan na meron siya ngayon? Sumunod po si Bill Gates.
Si Bill Gates po ay meron po siyang 99.9 billion US dollar. Pangyaman nila, nakakalula ang kanilang kayamanan. Samantalang tayo kaya, ilang kaya yung meron tayo ngayon. Pero, yun nga po, we can still see the goodness of God despite alam natin na hindi man ganun kalaksa-laksa or kadami ng meron tayong kayamanan, temporaring kayamanan. Pero alam ko na ang pinaka-the best na kayamanan po natin ay walang iba, kundi ang Panginoon po sa ating buhay, sa ating puso. Our wealth is that our soul is in line to the will and to the ways of God in our life. So yun po, salamat sa pagpapala. 3 bagay. We have this breath, we have health, and we have this wealth. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay pasasalamatan natin ang Panginoon sa mga bagay na meron tayo ngayon. Second points po ay ang salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat ako'y iyong pinili. Thank you, Lord, for choosing me. Napasalamatan na ba natin ang Panginoon? Yan. Sa mga kapwa ko, pastor, sa mga kapwa ko nagsiserve sa Panginoon, nasabi na ba natin, Lord, thank you for choosing me. Salamat, Lord, kasi ginagamit po yung buhay na ito para maging daluyan ng iyong pagpapala. O kaya, salamat, Lord, kasi ginagamit mo ako para maghayag ng iyong salita, para mas marami pang mga tao makakilala, makarinig ng iyong salita, at marami pang tao ang maisurrender nila yung buhay nila sa iyo. Diba? Sa Matthew chapter 22 verse 14, sabi po niya sa New International Version, "For many are invited, but few are chosen." Okay? Marami daw po ang naimbitahan, pero iilan lamang po ang pinili. Okay? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, salamat, Lord, kasi pinili mo kami. Diba? Pinili tayo ng Diyos. Hindi lang yung narinig natin na invite tayo, nakisama tayo, at wala tayong ginawa, kundi nung narinig natin ang mensahe ng Panginoon sa ating buhay, tayo ay sumunod sa Kanya. Diba? Usually, nakikita po natin sa labanan ng pageant, kagaya na naman po ng kilalang si Miss Catriona Gray, diba? Sa Miss Universe. Hindi lang naman siya basta nanalo ng walang kadahilanan, diba? Nanalo siya sapagkat na-meet niya yung qualification or yung requirement. Na-meet niya yung standard. Diba? Nanalo siya kasi meron rin siyang disiplina. So, parang ganun rin po yung pagpili po ng ating Panginoon sa atin. Tayo po ay inimbitahan at isa po tayo sa mga pinili niya. Bakit po? Kasi na-meet po natin yung kagustuhan po ng Panginoon sa ating buhay. Ano po yung kagustuhan niyo nun? Sumunod po tayo. Nag-obey po tayo sa Kanya. Sinunod po natin yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Sumunod po tayo doon sa mga nais ng Diyos na gawin po natin para tayo po ay makapag-ministry. God has given us ministries. Meron pong ibinigay ang bawat isa sa atin na gift. Meron pong binigay sa atin ng Panginoon na talent. Na yung mga talento na yan, yung mga gift na yan ay siya pong ginagamit natin ngayon para yung tinatawag po natin ministry. And ano po ba yung ministry na to? We are to minister to other people. Okay? So, ang minister means po kasi, ang ibig sabihin niya is to help or to care.
to help someone, to care someone. Okay? So, ang lahat po tayo na pinili ng Diyos ay meron pong ganyang abilidad to help and to care to others. So, to help, di ba? Maraming paraan po para tumulong. Maraming paraan po para maipaabot po natin yung ating tulong sa iba. To care, di ba? Bibigyan po tayo ng wisdom ni Lord kung paano po natin i-care yung kapatid natin. Kung paano po natin ipakita sa Kanya na tayo po ay isang pamilya at tayo po ay isang puso, di ba? At isa po yung ating layunin. Ito ay mapapurihan po ang ating Panginoon. Okay? So, God has given us leaders. Binigyan po tayo ng Panginoon ng mga leaders. Binigyan po tayo ng Panginoon ng mga pastors. Okay? Pinili po sila ng Diyos. Pinili po tayo ng Diyos. And katulad po naming mga pastors, we are to guide. Okay? We are the one that God has chosen para ipahayag ang salita niya in order for you or for the members of the church na mag-grow in faith. At ano pa? The Lord give us the leaders, pastors to guard us, to guard our soul. Okay? Sila po yung nananalangin para sa atin. Umiiyak, lumuluhod sa Panginoon para sa atin. Okay? And of course, kapag may mga taong ganitong pinili, ay paano nga ba tayo mag-respond sa kanila? How we will respond to them? We should respond them with love and respect. Mahalin po natin yung mga binigay ng Diyos sa atin na leaders in faith. At irespeto po natin sila. Kasi ang Panginoon ay pinili ng Diyos sila sa may kadahilanan. At ang dahilan na to ay para po sila yung mag-guide at mag-guard at para ikaw ay lumago in order for you to grow. Amen? Okay? Proceed po tayo sa pangatlong points po to give thanks to the Lord. Number 3, we can say to the Lord, Lord, salamat sa pagliligtas. Thank you, God, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for sending your only Son for me. Sabi po niya, nagdaan po ang ating Christmas, yung Pasko po, sabi niya doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, in the Old Testament book, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Diba? Napakagandang mensahe po na nagpapaalala po sa atin sa pagliligtas po ng ating Panginoon. Ang katanungan ko po ngayon, sigurado ka na ba sa iyong kaligtasan? Dalangin po ng aking puso na bago man matapos mag-end itong preaching na to, ay tinanggap mo ng buong-buo ang Panginoon sa iyong puso bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Diba sabi niya doon, we have this child, a child was born in order for us to be saved. Para maligtas po tayo. May 4 na A po dito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Diba sabi niya doon, He will be called Wonderful Counselor. So ano pong Wonderful Counselor na to? Yung una pong letter A is Advisor. Diba pag sinabi po natin Counselor,
Either it is an advisor, a teacher, ba? So, yung Son na to, si Jesus Christ na ating tagapagligtas, siya po ay ating advisor. Siya po yung nagtuturo sa atin. Okay? Siya po yung unang nagre-rebuke po sa atin. Siya po yung unang nagbibigay sa atin ng wisdom, knowledge sa ating buhay. At siya rin po yung advisor, yung teacher na tuturuan tayo kung paano lumago sa ating pananampalataya. Siya yung number one. He is the number one teacher. He is the rabbi. Kaya tinawag po siyang rabbi. Kasi ginaid niya yung kanyang mga disipulo. Siya yung naging lakas nila. Sa kanila, yung mga disciples na to ay kay Jesus sila nakadepende sa kanilang buhay. He is our advisor. Second A po is, sabi niyo, He is a mighty God. So, kapag sinabi po nating mighty God is, He is above all. He is above all. Kaya po may awit tayo na sa how great is our God. Sabi doon sa bridge niya, sabi niya, Jesus' name above all names. Kasi po, pag sinabi po natin above all, so He is above all troubles, above all trials, above all negative things, above all this situation na meron po tayo ngayon, these viruses, above all sicknesses. He is really above all. Mataas po, mas mataas po ang Diyos na pinapaniwalaan natin kaysa sa anumang mga hindi magandang bagay na nangyayari po sa ating buhay. He is above all. He is mighty God. And we can surrender our life to this mighty God we have because He is above all. Pangatlong A po, everlasting Father. He is our everlasting Father. Or we can call Him Abba Father. Ano man yung tawag natin. Diba? Yung tawag po natin sa mga tatay po natin dito sa lupa, amang, tatang, papa, daddy, dada, dado. Diba? Ang dami na po nating tawag sa mga tatay natin. Sa mga Koreano nga, abuji. Yun ang tawag nila. Pero He is our everlasting Father. Kung yung ama mo dito ay magkakaiba naman po tayo ng sitwasyon, na kagaya ko po ngayon ay matagal na pong wala yung tatay ko, nandun na siya sa heaven, diba? Kung i-rate po natin yung relationship natin sa ating Father ngayon, ay ano kaya yung rate natin? Maaring ang iba nasa middle lang, yung iba 1 kasi nga malayo yung tatay. Yung iba siguro is 9 or 10 kasi they are very close to their father. Pero titingnan po natin kung ang ama natin dito sa lupa, our earthly father, ay can provide, can help sa pamilya, at yung ama po natin dito sa lupa ay ganun na lamang yung pagmamahal niya sa atin, how much more yung ama po natin na nasa langit. He is our Abba Father. We can cry to Him, we can depend on Him, and He can provide for us. Last po na letter A, sabi po dito, He will be called the Prince of Peace. Okay? So, siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Ano po yung A niya? He is our advocate. Pag sinabi po natin kasi advocate, He is our mediator. Ang tao kasi sobrang makasalanan. Diba? Gusto niya, sundin niya yung bugso ng kanyang damdamin. At ang nangyari, napahiwalay siya sa pag-ibig ng Diyos, ng Panginoon, sa ating God.
Kaya nga si Jesus Christ, He became the mediator in order for us na muli pong mai-connect tayo sa ating Diyos Ama. He became our advocate. He became our mediator. Diba? Pinatawad niya yung ating mga kasalanan. Jesus became the perfect sacrifice for the forgiveness of our sins. Okay? Sa Matthew chapter 1 verse 21, sabi niya doon, she will give birth to a son, and you are to give him the name of Jesus. He will save His people from their sins. So, napakagandang pangako po ng ating Panginoon. So, sa pagkakataon po na to, sa ating buhay ay marami pa palang pwedeng masambit na pasasalamat sa Panginoon. Unang-una po, salamat sa kanyang pagpapala. Or thank you, Lord, for all the blessings, for the harvest, for the crops, and even for the collections, di ba? Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa iyong pagpili. Thank you for choosing me. At yung pangatlo po, salamat sa pagliligtas. Thank you, God, for saving me. So, yung mga bagay na yon, tandaan po natin at isapuso po natin at lagi po natin sasambitin saan man tayo pumaroon, ano man natin ginagawa, sa ating pagtulog sa gabi, pagbubulay-bulayan po natin na marami pa tayong pwedeng pagpasalamat sa Panginoon despite sa lahat po na nangyayari sa ating mundo ngayon. And I know that the Lord will continue to be with us, to bless us, and the Lord will continue to strengthen our spiritual life. Alam ko na hindi po tayo pababayaan at iiwan ng ating Panginoon. Tapat po ang Diyos. Totoo ang kanyang mga pangako. God bless us all. Diyan po nag-e-end yung aking preaching sa araw na ito. At alam ko na ang bawat isa sa atin ay magpapatuloy po tayo sa ating pagsuserve sa Kanya. Muli po, Happy New Year sa bawat isa sa atin. The Lord be with you always.